So, I am Aldel Lorraine Belaro from Batch 4. So, yung topic po natin today ay bakit ka dapat magpasalamat sa passive obedience ni Kristo or passive obedience. Siyempre at first, basahin po muna natin yung konsepto ng passive obedience. So, the passive obedience refers to Christ's willing of submission to suffer and bear the penalty for our sins. It does not imply inactivity, but rather his humble acceptance of the Father's will, enduring the curse of the law. The wrath of God and ultimately death on the cross, Christ's passive obedience is one half of his redemptive work. The other being his active obedience, his perfect life under the law. Through his suffering and death, Jesus fully paid for our sins, satisfying divine justice and securing our forgiveness. His obedience unto the death of our eternal hope. So dito po, no, parehas to sa dinidiscuss to palagi sa atin ng Panginoon na ang Panginoong Diyos po ang nagbayad ng ating buhay o binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo para matubos tayo sa kasalanan, para magkaroon ulit tayo ng panibagong pagkakataon upang itama yung mga bagay na nagawa natin ng mali. Kaya hindi pa naman huli ang lahat sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa kagustuhan ng Panginoong Diyos para tayo ay maligtas and of course para tayo ay mas lalong magpakalalim sa Panginoon Diyos. Sa teachings naman po rito, Christ's passive obedience means He suffered and died on our behalf. So, namatay ang Panginoong Diyos para sa atin, sa mga kasalanan natin. So, kailangan natin ibalik sa Panginoong Diyos yung mga bagay na binigay niya sa atin noong unang panahon. And Christ's active obedience means He had fully obeyed all of God's requirement on our behalf. So, siya yung nagbayad talaga ng buhay natin at sinunod niya yung lahat ng kautos-utusan ng kanyang tatay, ang Panginoon, para lang maligtas tayo. And Christ's passive and active obedience made us both acted and holy. So, ang applications po rito ay suffer for doing the right thing, sacrifice while being motivated by love, and seek to grow each day toward holiness. So, dito, tayong pinapangaralan ng Panginoon Diyos na walang mali sa paggawa ng kabutihan. It's just that, ang mga tao kasi pag alam na mabuti yung gagawin, parang walang thrill. So, dun pa sila yung lalong nawawala ng drive sa paggawa ng kabutihan dahil mas ginugusto ng puso nila ang paggawa ng mga kasalanan dahil doon sila mas nagkakaroon ng satisfying na pakiramdam at doon mas nasasatisfy ang kanilang mga inner self na kagustuhan. So, tayo bilang Kristiyano, alam natin yung mga bagay na makakapagpabuti sa Panginoong Diyos at kailangan talaga natin give back sa Lord lahat na deserve niya sa mundo. So, yun lamang po and thank you everyone for listening and have a great day ahead for tomorrow.